May mga lugar sa Pilipinas na hindi dapat pinupuntahan kapag sumapit ang alas 12 ng gabi dahil may mga nilalang na hindi tao ang naghihintay sa dilim. Akala nila simpleng nawawalang tao lang ang kaso hanggang sa makita nila ang sisili na may isang babae na walang mukha. Noong 2023, naging usap-usapan sa isang baryo sa Antique ang biglaang pagkawala ng 4 na college students na nagpunta sa isang abandonadong ospital sa bundok ng San Isidro. Sikat kasi ang lugar sa mga content creator dahil maraming nagsasabing may nagpaparamdam daw doon tuwing hating gabi. Isa sa mga estudyante ay si Marco, 22 anyos, mahilig gumawa ng horror videos sa social media. Kasama niya ang girlfriend niyang si Trina at 2 nilang kaibigan na sina Joel at Karen. Plano lang sana nilang gumawa ng overnight challenge para sa vlog. Ayon sa matatanda sa baryo, dating evacuation hospital ang lugar noong panahon ng Giyera. Maraming sugatan at may sakit ang namatay doon dahil iniwan daw sila ng mga sundalo. Simula noon, may mga taong nakakarinig ng iyak ng babae at tunog ng bakal na hinihila sa sahig tuwing gabi. Pero hindi naniwala ang 4. Bandang alas 11 ng gabi, umakyat sila sa bundok dala ang kamera, flashlight, at pagkain. Habang naglalakad, napansin agad nila na sobrang tahimik ng paligid. Walang kuliglig. Walang aso. Walang hangin. Pre, parang mali yata to, bulong ni Joel habang nanginginig. Ngumiti lang si Marco sa kamera. Guys, kung may multo dito, pakita naman kayo. Pagpasok nila sa ospital, bumungad agad ang amoy na parang nabubulok na karne. Sira-sira na ang kisam at puro kalawang ang mga kama. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin. May mga bakas ng paa sa alikabok. At mukhang bagong-bago. May tao yata dito, sabi ni Karen. Habang iniikot nila ang second floor, biglang namatay ang isang flashlight. Sumabay dito ang malakas na tunog ng bakal na parang may hinihila sa dulo ng hallway. Screech! Napatigil silang lahat. Narinig niyo yon? Tanong ni Trina. Muling umalingaw-ngaw ang tunog. Mas malapit na. Dahan-dahang itinapat ni Marco ang kamera sa madilim na hallway. At doon nila nakita. Isang babae na nakasuot ng lumang hospital gown. Mahaba ang buhok. Payat na payat ang katawan. Nakayuko habang may hinihilang stretcher. Pero ang pinaka nakakatakot, wala itong mukha. Napaatras si Karen habang umiiyak. Takbo! Takbo! Nataranta silang bumaba ng hagdan pero napansin nilang parang paulit-ulit lang ang daan. Kahit bumababa sila, bumabalik sila sa parehong hallway. At bawat balik nila, palapit ng palapit ang babaeng walang mukha. Hanggang sa makarinig sila ng mahina ngunit malamig na boses. Bakit niyo ako iniwan? Biglang nag-static ang kamera. Pagbalik ng video, wala na si Joel. Naghiyawan sila habang hinahanap ang kaibigan nila ngunit puro dugo lang ang nakita nila sa sahig at isang lumang sapatos niya. Bandang alas 2 ng madaling araw, tumigil lahat ng ilaw at kamera. Sa gitna ng dilim, narinig nila ang iyak ng maraming tao at tunog ng mga kama sa ospital na gumagalaw mag-isa. May mga kamay ring biglang humawak sa paa ni Trina mula sa ilalim ng kama. Humingi siya ng tulong habang kinakaladkad paloob sa madilim na kwarto. Marco! Pero hindi na nila siya nakita muli. Sa sobrang takot, tumakbo palabas sina Marco at Karen. Habang pababa sila ng bundok, napansin ni Karen na tahimik na si Marco. Nakatulala lang ito habang hawak ang kamera. Marco, anong nangyari? Dahan-dahang lumingon si Marco. At doon napasigaw si Karen. Dahil wala ng mukha si Marco. Kinabukasan, may isang magsasaka na nakakita kay Karen sa gilid ng kalsada. Tulala, duguan, at paulit-ulit lang ang sinasabi. Pinapalitan niya ang mukha nila isa-isa. Hindi na nakita kailanman sina Marco, Trina, at Joel. Pero ang pinaka nakakatakot ay nang i-check ng pulis ang kamera na naiwan ni Marco. Sa huling parte ng video, makikitang tumitingin si Karen sa kamera habang umiiyak. Pero sa likod niya, nakatayo ang babaeng walang mukha.
At bago matapos ang video, bigla itong tumingin diretsyo sa kamera, kahit wala itong mata. Pagkatapos noon, may mga netizens na nagsasabing may napapansin silang babae na walang mukha sa bawat repost ng video online. At ayon sa ilan, kapag napanood mo raw ng alas 12 ng gabi ang footage, may maririnig kang kumakatok sa pinto mo pagsapit ng alas 3 ng madaling araw. At kapag binuksan mo raw, may isang babae na nakatayo sa labas. Walang mukha. Kung ikaw ang nakakita sa babaeng walang mukha sa CCA, ipagpapatuloy mo pa ba ang panonood?